Panginoon, salamat. Tatayuan namin ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. At sa hapong ito, kami po ay lumalapit sa kagandahang loob mo na walang pag-aalinlangan sapagkat ikaw ang aming kailangan. Hallelujah. At tunay na ang mga pangako ng Panginoon ay ating aasahan. At salamat, Chato. At patuloy tayo na magpapatuloy sapagkat ang Diyos, hindi po siya humihinto. No? Ang Diyos ay laging malakas. Siya ay Diyos na totoo, tapat sa kanyang salita. Na anuman ang ating mga pinagkakaabalahan sa hapong ito ay wala tayong ibang pagtutuunan ng pagkaabala na yan, kundi sa mga salita lamang ng Panginoon. At sa pagpapatuloy natin, sa dami na po nang narinig natin sa daily life sharing, yung real life, real talk, marami pong mga tao na ayos ang buhay sa daily life sharing, maraming mga tao na dati takot na sila ay ilantad nila ang kanilang mga pangit na patutuo, ilantad nila kung sino sila, nang ipanganak ang daily life sharing. Grabe, ang dami, hindi lang libo na ang kinakatagpot, inaabot ng programang ito. Kaya't ano pang ginagawa mo dyan, mga kapatid? Ano ang yung dapat gawin? Kumonekta tayo sa ipagagawa ng Diyos sa atin. At ang daily life sharing, ang pinag-uusapan dito ay ang real life, real talk, real life talk. At kung hindi man ka pa inaabot ng salita ng Diyos, nako kapatid, halika na. Halika na, may gagawin ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil mahalaga ang kanyang salita. Dahil kapag ang Diyos ang nagsalita, pag siya ang nangako, tinutupad niya to dahil ang salita na kanyang sinasabi ay magkabilay talim. Ang salita ng Diyos, the Word of God is powerful, active, and alive. Nakakaalam ng intention, motibo, intent ng ating mga puso. Nakakakilala sa ating lahat sino tayo sa kanyang harapan at wala tayong ipagmamalaki, wala tayong maitatago, hindi natin kayang magtago ng sikreto sa Diyos, lahat hayag, no? Kaya sa ating pagpapatuloy, isang pagkakataon na ako po ay makapag-share na ang topic na nailagay sa puso ko ngayon is a life that matters to God. At papasok tayo diyan, na ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba ang sinasabi? When we talk about life, yan ay tumutukoy sa buhay ng tao. Una, napaka-specific ng salita ng Lord. Ang buhay na nilagay ng Diyos sa atin ay buhay niya mismo at hindi niya inilagay ito sa mga halaman, hindi niya ito nilagay sa mga hayop, hindi niya inilagay ito sa bagay, kundi inilagay niya sa ating lahat kung paano tayo ay napakahalaga sa Panginoon. Your life matters to God. Ang buhay natin ay napakahalaga sa Diyos. Ang disenyo ng Diyos sa atin ay tayo ay enjoy natin kung ano yung kanyang mga nilikha, dinisenyo ng Diyos ang buhay natin, enjoy natin ang buhay natin. Pero dahil nga ang tao ay nagkasala, and the root cause ng pagkakasala ng tao ay walang iba kundi ang kasalanang pumasok sa buhay ng tao. Kaya ang buhay ng tao na dati ang buhay ng tao ay sagana, buhay ng tao mahaba, ang buhay ng tao ay nasa kanyang lahat, i-enjoy niya. Pero dahil ang kasalanan ay napasok sa tao, ang naging buhay ng tao ay naging uncertain. Life is uncertain. Anong naging kalagayan ng buhay ng isang tao? Wala nang katiyakan. Ang buhay ng isang tao, lalo't higit na ang buhay natin ay pinasimulan tayo ng Lord na tama, pero nang ang kasalanan ay pumasok sa atin, pumasok din ang kamatayan. That's why death is sure. And because the root cause of the life that uncertain and death is sure because of sin. And sin is the root cause of everything na kung paano
na ang buhay natin ay pinahahalagahan ng Diyos. Na kung paano pinahalagahan ito ng Diyos na hindi pa man tayo na ipagbubuntis ng ating mga magulang, hindi pa man tayo na ipanganganak sa mundong ito, pinahalagahan na tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi tayo, pangarap tayo ng Lord. Tayo ay pangarap ng Diyos. Tayo ay naipanganak sa puso ng Panginoon. Dinisenyo tayo ng isang napakaganda, no? Yung isang obra maestra ng Panginoon. Tayo yun. Praise God. Kaya sa ating pag-aaral, kapatid, ang daming pinagpupunyagaan ng tao. Bakit? Ang tao na dapat ang pagpupunyagaan ng tao, walang iba kundi ang Diyos. Pero ngayon, ano nang pinagpupunyagaan ng tao? Ano na yung major focus ng tao ngayon? Ano yung kanyang pinagpupursigihan? Ano ba yung masyadong mahalaga na sa tao? Praise God. Na yung lahat naman ng pinagpupursigihan at wala ang Panginoon doon, papasok lagi saan? Life is uncertain. Ano? Yung buhay ng tao ay walang katiyakan. Ulitin ko, ang buhay ng taong walang Diyos, walang katiyakan. Ang buhay ng tao na walang relasyon sa Panginoon, walang katiyakan, no? Walang katiyakan ang buhay natin at walang ibang remedyo sa lahat ng mga bagay na yan kung ang buhay ng tao walang katiyakan na ang kamatayan ay siguradong darating sa tao. Hindi mo man gusto, kakatok, papasok yan sapagkat ang buhay ng tao ay wala ngang katiyakan at ang dahilan ng naging ang bunga o pinag-ugatan nito ay ang kasalanan. Kapatid, upang maranasan ko mismo yung salitang a life that matters to God, na ang buhay natin ay labis na pinapahalagahan ng Panginoon upang maranasan natin, maintindihan natin, walang ibang remedyo kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Jesus is the remedy. I-focus natin ang ating tenga sa pakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat sinasabi ng kanyang salita, ang buhay ng tao may pasimula at katapusan. May starting point at may end point, no? Kung ang buhay mo nagsimula tayo sa Panginoon, magtapos din tayo sa Panginoon sapagkat yan ang meaning ng life, no? Yan yung a life that matters to God. A life that matters to God ay kung ang buhay mo ay nagsimula sa Panginoon na dati ng buhay mo ay napakapangit, walang katiyakan, pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, dumating ang pagbabago ng buhay mo, nakatagpo ka ng Panginoon, yan ang pasimula ng buhay mo kay Kristo at huwag kang papayag na kung ang buhay mo ay napasimulan mo na kay Kristo, dapat siya rin ang endpoint ng ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. And man's major focus in life, alam niyo po ba, itong mga mensaheng ito ay mga mensaheng matagal na nating mga naririnig. Mga mensahe na sasabihin natin na, hindi na bago ang mga yan, totoo. Hindi po mga bago itong mga ito. Pero bakit paulit-ulit? Itong mensahe na to, ilang beses, ilang ulit ko na rin narinig kay Pastor Dong. No? Kay Pastor Dong Campoy. Ito yun, man's major focus in life. Ipapasok natin dito yung a life that matters to God. Ano nga ba yung kahalagahan ng buhay ng tao na kung ang pinofokusan naman ng tao ay hindi naman yung bagay na pinahalagahan ng Diyos para sa atin, no? A life that matters to God. And ano ang man's major focus in life? Ano ba talaga yung mga pinagpupunyagian ng tao? But before that, kailangan maintindihan natin ano nga ba ang kahulugan ng buhay? The brevity of life. Ano sasabi sa James chapter 4:14? The word of God reminds us that the life itself is like a before. Ano ang buhay? Sabi ng author, the writer, no, ang sumulat ng James chapter 4:14 na inihalin tulad niya na ang buhay ay parang itong isang usok lamang na sandaling lumilitaw at ito agad nawawala. Yan yung kung paano niya dinidefine, kung paano niya dinidescribe na ang buhay ng tao ay para lang siyang usok. James chapter 4:14 reminds us that life itself is like a vapor. A vapor is short
short-lived, maliit, maigsi, biglang nakikita at bigla ding nawawala. Agad nakikita at agad nawawala. Usok, vapor. Amen po ba? At anong sabi ng 1 Peter chapter 1:24? Ano sa unang Pedro? 1 Peter 1:24, for all the flesh is a grass, and all the glory of man as the flower of grass withereth, and the flower thereof falleth away. Ano ang sabi ng unang Santiago? 1 Peter, the writer says in 1 Peter chapter 1:24, no, ganito niya ipinapahayag kung ano ang buhay. At ang buhay ayon sa kasulatan ng lahat ng tao ay tulad ng damo. Sa James chapter 4:14, ang buhay ng tao ay katulad ng usok. Pagdating dito kay Pedro, no? Nasabi niya na ang buhay daw ng tao, ang lahat, all people ay tulad ng damo, inihalin tulad sa damo, no? Nagaya ng bulaklak nito ng lahat niyang kariktan, ng damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Alam niyo kung anong nananatili? Andun yung keyword. Ano? Kung bakit maintindihan ng lahat ng klase ng tao na kung ano man ang pinagbubuhusan ng panahon, ano man ang pinagfofokusan ng tao, ano man yung pupunyagian ng tao at anuman yung kanyang binibigyang halaga, ipinapahayag ng salita ng Diyos na ang buhay natin parang damo. Ang buhay natin parang usok. Ang buhay natin ay parang anino lang. Dumaraan tayo buhay ngayon, bukas ay wala na tayo. Praise God. Ganito, ipinangangaral ang magandang balita para sa ating lahat. Na ang salita ng Panginoon, ang siya lang nanatili magpakailanman. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat, damo, mga bagay, temporary lahat yan. Ano nga ba talaga pinagpupunyagian? Man's major focus ng tao sa mundong ito, ano ang mga pinagpupunyagian? Sapagkat kapatid, gaano man karami tayong plano, balakin sa buhay, gaano man kadami ang pinagpupunyagian natin. Kung hindi naman kasama ang Diyos dyan, mawawalan ng saysay ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil, para tayong damo. No, pag natuyong damo, patay, lalagay na yan sa sunugan, Yung kahit gaano kaganda, sabi nga ng kanyang salita, na maging si Abraham, gaano man kaganda, o hindi man niya naisuot yung mga bagay na yon. Tingnan mo, yung buhay pa rin ni Abraham, yung buhay ni Isaac, yung buhay ni Jacob, yung lahat ng mga tao na nabubuhay sa Old Testament ay nangamatay. Di susunod din tayo. Naniwala ka ba na ang buhay nating ito ay hanggang dito lang din? Kapag ang buhay natin ay hanggang dito lang din, wala naman talagang pwedeng magdugtong ng buhay natin, kundi ang Diyos lang. Kaya kapag sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon at ang dami-dami mong gustong gawin sa iyong buhay, kapatid, nagsasalita ang salita ng Panginoon na sinasabi ng kanyang salita na tayo ay inihalin tulad lamang sa usok, inihalin tulad lang tayo sa damo, inihalin tulad tayo sa bulaklak na gaano man kaganda, karikit ang mga ito, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Malalanta tayo, kukupas tayo, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. How valuable, gaano tayo kahalaga sa Lord, gaano kahalaga ang buhay ng tao sa Diyos, gaano kahalaga sa Panginoon, na nakikita mo ba kung paano ka pinapahalagahan ng Lord? And Peter obviously quoting from Isaiah chapter 40 chapter 6 verse 8. Ano ba yung pinupunto nito, Ano ang pinupunto nito para sabihin sa atin na ano nga ba yung buhay natin? Isaiah chapter 40, verse 6, 8. Magpahayag ka. Ang sabi ng tinig, ano ang ipapahayag ko? Tanong ko, sumagot ka. Ipahayag mo ang lahat ng tao ay tulad ng damo. No? Preach the word. Preach to them. Ipahayag mo sa kanila. Ipahayag mo sa kanila. Ipahayag mo sa kanila. Alam mo ba? Bakit kailangang
ipahayag sa bawat isa sa atin yung pinipinpoint ng Isaiah, no? Ni Propeta Isaiah na obviously kinote ni Apostle Peter, no? Na ang Isaiah chapter 40 verse 6 and 8 na sabi niya magpahayag ka. Ikaw na nariyan, magpahayag ka. Ikaw na ano man ang iyong pinagpupunyagian sa buhay, makita mo kung ano yung pinagpupunyagian, ano yung pinafocus mo. Binibigyan tayo ng pagkakataon na marinig natin kung ano yung sinasabi ni Isaiah, no? Ni Propeta Isaiah, na sinasabi magpahayag ka. Anong sinasabi ni Peter? Ano yung kinukote ni Peter? Yung pinupunto niya sa bawat isa sa atin. Para sa ating lahat ito, bakit naganap na sa kanila? Nangyari na to sa kanila. At gusto nilang i-remind sa atin na sa hapong ito, na sinasabi ng kanyang salita, preach the word. Ipahayag mo ang mabuting balita. Ipahayag mo, preach the good news. Ipahayag mo, ipahayag mo, ipahayag mo sa lahat ng mga tao. Kaya ang Biblia nagsasabi na kapag ikaw ay may pandinig, makinig ka. Sabi niya, listen and do not harden your heart. Huwag mong patitigasin ang iyong puso. Huwag mong patitigasin ang tenga mo. Huwag mong patitigasin ang pangunawa mo sapagkat ang hinahayag niya, sinasabi niya sa bawat isa sa atin, magpahayag ka. Dahil ang sabi ng tinig, ano ang ipapahayag ko? Ano ang ipapahayag ng salita ng Panginoon? Ano yung ipinapahayag ng daily life sharing sa ating lahat na everyday nagpapahayag patungkol sa buhay ng tao? Ano ang buhay mo noon at ano ang buhay mo ngayon? At ano ang magiging buhay mo bukas? Laging nating tandaan, merong reminder sa ating lahat ito at ano ang sinasabi. Tanong ko, ano ang ipapahayag ko? Tanong ko, sumagot siya, ipahayag mo ang lahat ng tao, all people, ay tulad ng damo. Life has a brevity about it, and that life is short. And we are here for a little while, no matter how long we live. How matter, gaano man. Abutin ka man ng 100, short pa rin ang life. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak, at kapag sila'y mahipan ng hangin, mula kay Yahweh, tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Parehas yung kinote ni Apostle Peter ng kapahayagan ng propeta Isaiah ay the same. Hindi nagbabago. Hindi maaaring maglaban ang salita ng Diyos sa kanyang salita. Hindi maaaring maglaban, hindi maaaring niyang kontrahin kung ano yung nangyari before at kung ano yung nangyayari ngayon at kung ano ang mangyayari bukas. Meron pong pagpapahayag that every day, pagpapaalala sa atin ng buhay natin, kapag hindi natin ipapagamit sa Panginoon, malantaman tayo, mawala man yung kisap ng ating kariktan, mawala man yung ganda na natin lahat, yung kagwapuhan mo, yung kagandahan ng tao, yung kagandahan na nilagay ng Panginoon, mawala man ang lahat ng yan, dumating man yung end point ng buhay natin, maintindihan natin na kung ano yung ating pinagpupunyagian ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, sapagkat kapatid, ang salita ng Diyos ay kailanman ay hindi mawawalan ng bisa. Mananatili ang salita ng Diyos magpakailanman. Walang ibang mananatili sa ibabaw ng mundong ito, kundi ang kaliit-liitan hanggang sa pinaka-period, mananatili yan. Ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Saan tayo ikinukumpara? No? Kaya makikita natin hindi natin, kahit sabihin mo na kahit ang tao maraming pera, pero hindi mo kayang labanan o hindi mo kayang sabihin na ang salita na yan ay hindi mangyayari sa buhay ng tao. May lilipas ang buhay ng tao. Lilipas ang kasikatan ng tao. Mawawalan ng saysay ang lahat ng bagay.
Pero ang salita, liit-liitang salita ng Panginoon na pinagbuhusan at pinag-ukulan, at kung yan ang man's major focus ng buhay ng tao, yung salita na yan, kapatid, kahit dumating ka man sa endpoint ng buhay mo, yan pa rin ang entrance ng pagpasok mo sa kaharian ng Panginoon. Praise God! At ano ang sinasabi ng kanyang salita? Every day, araw-araw, nakakakita tayo ng mga tao na nababasa natin, nakikita natin, maging sa Old Testament, maging yung mga patriarch, namatay sila, namatay yung mga heroes of faith, namatay yung mga ganito, namatay ang mabuti, namatay ang masama, namamatay ang mabuti, namamatay ang masama, ano yung colloquial na sinasabi? Ay, kaya siya namatay, maaga siyang namatay kasi mabait siya. Ay, kaya mahaba buhay niya kasi masama buhay niya. 'Di ba? May mga ganyan mga salita ng mundo, no? Kung paano nila dinidescribe ang tao dahil mabait kaya maiksi ang buhay, o kaya mabait kaya mahaba ang buhay, kaya maiksi ang buhay kasi masamang tao. Ano yung Biblia? Kapatid, ang beginning and end point ng buhay ng tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos, sapagkat kapag ang beginning ng buhay natin ay ang Diyos, ang end point natin ay ang Diyos, kapatid, dumating man yung panahon na malantaman ang lahat ng bagay, mawalan man ng saysay ang lahat ng bagay, pero yung kaliit-liitang salita ng Panginoon na siyang pinagpunyagian mo at pinagpursigihan mo sa buhay mo, mananatili sa buhay mo magpakailanman. Look at this, no? Anong ba ang sinasabi ng kanyang salita? Sa araw-araw na buhay natin, nakikita natin, yung obituary na pages, no? Maraming sa mga local funerals home, nagre-remind sa atin na that every ages and every stages of life pass away every day. Pass away every day. Any stages, any ages pass away every day of life. Ano yung nire-remind sa atin ni Peter Uled? That is the use of metaphor about how uncertain life is and how brief it can be. Napaka-short. In a little while, sabi nga our life is like a vapor. Ngayon makikita, mamaya wala na. Ang buhay natin ay parang shadow, parang anino. Ngayon makikita, mamaya wala na. Ang buhay natin ay parang damo. Ngayon na itanim, mamaya malalanta na. Ang bulaklak ay mawawalan na ng ganda. At ano ang sinasabi ng kanyang salita? Ang buhay natin, kahit gaano kaganda ang patotoo, ang kwento ng buhay natin dito sa lupang ito ay matatapos, and that life is too short. Praise God. Kaya ano nga ba talagang pinagpupunyagian at pinagpupursigahan ng tao? Na kung kikita natin kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon. Pinahalagahan ba natin yung naririnig natin na sinasabi ng Panginoon? Ano ba ang lubos na pinahalagahan natin sa mundong ito? To live with the Lord or to live without the Lord, we must realize life is uncertain. Life is too short to live without the Lord. Napakahirap ng tao na wala ang Diyos sa buhay niya. Nabubuhay, maging tayo, nabubuhay man tayo sa Panginoon, mamamatay pa rin tayo. Nabubuhay man tayo na wala ang Diyos sa atin, mamamatay pa rin tayo. Kailangan ma-realize talaga natin na kung yung buhay, ito naman ang pagkakaiba. Kapag ikaw, you live with the Lord, nabubuhay ka sa Diyos at bigla namatay ako, my life is certain. There is certain. Merong katiyakan ng buhay ko kahit mamatay ako ngayon. Dahil nabubuhay ako kay Kristo. Pag ang tao na walang Diyos at hindi dumating sa kanya ang realisasyon ngayon ng buhay niya na anuman ang meron sa kanya, anuman ang pagpunyagian niya, pag ang buhay ay dumating, yung end point ng buhay niya, ang buhay ng taong mamamatay na wala ang Diyos sa kanya, uncertain, walang katiyakan. Dahil ano nga bang sinasabi? You cannot escape death.
Walang taong matatakasan ang kamatayan. Darating ang kamatayan. Ano? Darating ang rapture. Darating si Jesus kasi babalik siya. Ngayon, sinong babalikan niya? Yung mga buhay na nakapaloob sa Kanya. Yung mga buhay na nabubuhay sa Kanya. Yaan ang babalikan ng Panginoon. Yaan yung mga taong may katiyakan ang buhay. Kaya nga, kapatid, the Word of God reminds us this morning na sinasabi ng this afternoon, praise God. Real life, real talk, real life talk. Daily life sharing. Yes. Pinag-uusapan talaga natin ang buhay natin dito. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Lord. Ano sabi ng Matthew chapter 16:26? Ano sabi? No? Ano ba yung man's major focus in life? Ano ba talaga yung pinagpupunyagian? For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? No? What shall a man give in exchange for his soul? Ano man yung iyong pinagpupunyagian? Matthew 16:26. Ano ba yung iyong pinagfo-focusan? Sabihin ko naman sa iyo, hindi naman masamang magtrabaho. Hindi masamang yumaman, maging sagana, kasi pangako ng Diyos yan. Matthew chapter 16:26. Pero anong pinag-uusapan natin dito? Yung man's major focus in life? Ito ba yung pinagpupunyagian mo ngayon? Ano ba pinagpupunyagian ko ngayon? Kasama ako dyan. Kasama tayong lahat diyan. Sabi ng kanyang salita in Matthew chapter 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Gaano kahalaga talaga ang buhay natin sa Diyos? Kaya niya sinasabi ito, anak, mahalaga ang mga bagay pero mas mahalaga ang buhay. Matthew chapter 6, sinasabi ng kanyang salita yan. Ano ba ang pinagpupunyagian mo? Makamtan mo man, ano yung mapapala mo? Sabi niya, ano mapapala mo dyan? Ay, sino nagsasabi? Ano mapapala mo dyan? Kasama ba ako riyan? Ano ang pinagpupunyagian mo? Ano mapapala mo? Makamtan mo man ang lahat ng tagumpay sa mundong ito. Makamtan mo man ang buong daigdig. Ano ang mapapala mo? Ano ang makakamtan mo? Makuha mo man ang buong daigdig. Kung ang kapalit naman ay ang iyong buhay. Ano ang kaakibat? Ano ang exchange? Yung buhay ng tao. Kaakibat, ano ang kapalit? Yung kaluluwa ng tao. Kaya mo bang ipagpalit? Maraming mga tao, kailang magpapakamatay sila. Sabi rin ng Santiago yun ang tao magpapakamatay o papatay para makamit lang niya yung ninanasa, yung gusto niyang makamtan sa kanyang buhay. O di ba? Gaano katindi ang mundong ito upang ialok sa'yo ang mundo kapalit ng buhay mo. Ano nga ba naman ang mapapala natin? Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kapatid, ang buhay na yan di naman sa iyo. Ang buhay ko hindi sa akin. Merong may-ari ng buhay natin. Pero ano yung pinagpupunyagian natin? Dahil inaari natin ang ating buhay, kaya pumapasok ang tao sa ganito na kahit kapalit man ang buhay nila, basta makamtan nila yung kanilang pinagpupunyagian. Praise God. Ano ang sinasabi? Ngayon buhay tayo, bukas wala na tayo. Kaya ngayon pa lang, anong dapat nating bigyan ng focus? Pahalagahan natin, ano ba talagang totoong pinapahalagan natin? Iyan ba? Nangangaral ba ang salita ng Diyos sa iyo na lahat ng pagpupunyagi mo, lahat ng iyong, lahat niyan, ano nga naman talagang mapapala ng isang tao kapag ang tao ay wala ang Diyos sa kanyang buhay?
Ang buhay, ang mundong ito, ang buhay, akala mo ba yung buhay mo matatapos lang sa mundong ito? Hindi. Dahil pag tayo namatay, lagi ko itong naalala, sinasabi ni Pastor Dong, na ang kamatayan ay lagusan mo patungo doon sa totoong permanenteng inihanda ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay na naririto sa mundong ito ay pawang mga temporary lang. Ano yung matindi mong pinagpupunyagian at pinagpupursigihan, sinong nakakaalam na sabi ng kanyang salita, hangal sa gabing ito ay kukuhanin ko ang buhay mo. Babawiin ko ang buhay mo. May magagawa pa ba? Anong sabi ng kanyang salita? Pupunta ako doon. Ano ko doon, magnenegosyo ako doon. No, ang dami mong gustong gawin, pero anong sabi ng kanyang salita? Sino ano yung mapapala mo? Paano kapag bago ka dumating doon, nagkasakit ka? May mga nangyari, wag naman sana. Kaya ibig sabihin, meron tayong dapat na maintindihan na gustong ipahayag at ipakita ng Lord sa atin kung gaano talaga tayo kahalaga sa Kanya. That a life matters to Him. At kung gaano kahalaga rin ang buhay natin na ang pinagpupunyagian ng tao ay walang iba kundi yung Diyos na nagpapahalaga sa Kanya. Ito yun. Na kung ang Diyos ay grabe yung pagpapahalaga niya sa atin, na dapat, na kung anuman yung man's major focus in life, na una na dapat na pagpahalagahan ay yung Diyos na nagpapahalaga sa Kanya. What matters? Kaano kahalaga rin ang ginagawa ng Lord sa atin? Praise God. Gaano kahalaga ang salita ng Panginoon na sinasabi niya na matakot ka sa akin, matakot ka sa Diyos, keep my commandments. Why? Because this is the whole duty of God. Ano sinasabi ng Ecclesiastes chapter 12? Na ang pinaka whole duty ng tao ay magkaroon ng takot sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban, sapagkat darating ang araw na accountable tayo sa lahat ng mga ginawa natin sa harap ng Diyos, sa lahat ng mga sinabi natin sa harapan ng Panginoon. At sino yung dinaratnan nito? Sino yung accountable dito? Lahat po tayo. We are all accountable because the whole duty of man is to fear and to keep the commandments of the Lord. To fear God. To fear God. Kailangan natin. Why? Dahil ang pangako ng Lord is eternity, forever. That's ang Diyos ang may pangako niyan. May pangako rin ang demonyo. Dalawa lang naman na parito sa mundo. No? Si Satanas, John 10:10, upang pumatay, magnakaw, magwasak, at ipihit ang kalooban ng tao, na ang pagpukusan ng tao ay yung mga bagay na patungkol sa mundong ito, mga temporary, mga nalalanta, mga nawawala, no? Pero yung Diyos, ang Panginoong Hesus, na parito siya upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway. Upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yang pangako niya na yan, na buhay na ganap at kasiyasiya, eternity. Eternal life, eternal blessing. No? Access natin yan sa langit. Nandito ka, hindi mo man maranasan ang ganda ng buhay, pero yung pangako ng Panginoon, ikaw ang makalalasap ng pangako ng Diyos. Dahil sabi ng kanyang salita, huwag kayong mag-alala. Laksan nyo ang inyong loob, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay naghanda ako ng inyong silid. Di ba? Ano yun? Temporary ba yun? O permanent? That's a permanent place na ang kasama mo walang iba kundi ang tagapagligtas mo. Ano yung permanent place din na sinasabi ng kaaway? Doon sa mga tao na iba pinagpupunyagian, iba pinagpupursigahan. Ano ang permanent place ng tao na nababuhay na hindi nabubuhay kay Kristo? Merong eternal punishment. Yan, long punishment yun. Walang katapusan na punishment. Alam ng Lord yun.
Kaya ganun na lang ang pagpupursige ng Panginoon. Siya ang gumawa ng pamamaraan upang ito, ano man yung bagay na nangyari sa mundong ito, walang ibang magbubuo, kundi siya lang. Upang maibalik yung original design ng Lord. Sapagkat ang pinakailaman ng kaaway, yung disenyo na meron tayo. Nanilagay ng Diyos sa atin, yung our identity as His children. Upang ibalik tayo na kanyang anak. At kapag tayo'y anak ng Diyos, kapatid, maintindihan natin ano talaga yung dapat mong pagpunyagian sa mundong ito. Praise God. Ano yung dapat mong maintindihan? Dahil sa katotohanan, life is short. Na kung ano man ang birth certificate natin sa mundong ito nang ipanganak tayo at kung ano man ang pangalan natin sa birth certificate natin, siya rin ang pangalan natin sa death certificate. Hindi magbabago yan eh. Ano? Rights natin yan eh. Praise God. Babaguhin mo yung rights mo? Patay ka dyan. Kaya ano ba yung man's major focus in life? Na kung makikita natin kung paano tayo a life that matters to God, kung paano na maging buhok natin ay napakahalaga sa Panginoon, maging ang lahat ng bahagi ng buhay natin ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya nga inuna niya ang lahat ng bagay bago tayo nang ipanganak. Para ihanda na niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ganyan tayo kahalaga sa Diyos. At kung papasukin natin sa oras na to, ano nga ba yung mga bagay na pinagpupunyagian ng tao? Man's major focus in life. Ano ba, ikaw kapatid, tanungin kita, ano ba yung pinagpupunyagian mo? Hindi ka pa ba natatakot? Kung ang Diyos ang pinagpupursigihan mo, ang Diyos ang pinagpupunyagian mo, mawawalan ka ba ng buhay? Hindi, no? Yung bagay mawawala, pero yung buhay na paka-ingat-ingatan ng Diyos para sa iyo ay talagang certain yan. Praise God. At yan ang gustong wasakin ng gaaway upang mawala ka saan? Sa kamay ng Diyos. Pero hindi papayag ang Panginoon. At dahil gustong ilantad, i-expose ng salita ng Panginoon, maipahayag sa ating kalagitnaan, na ano nga ba yung matinding pinagpupunyagian ng tao? Man's major focus in life. Ano ba yung mga pinagpupunyagian ng tao? Ano ba yung higit na pinagtutuanan ng tao, pinagpupukusan ng tao, pinagpupursigihan ng tao? Tignan mo kapatid, doon sa Mateo 16:26, ano pinagpupunyagian ng tao dyan? Kayamanan, prestige, yung kayamanan, pinagpupursigihan, kayamanan, pinagpupursigahan ay yung makilala ang kanyang pangalan, ano ang kanyang pinagpupursigahan, magkaroon siya ng maraming pera. Anong pinagpupunyagian? Una ng tao, magkaroon siya ng maraming bahay, maraming sasakyan, magkaroon siya ng maraming ginto, marami, lahat ng merong marami na matay. Ano ba yung talagang pinagpupunyagian natin? Internal, external, internal happiness o external happiness, internal peace, external peace, mga bagay, mga kayamanan sa mundong ito, lupa, magparami ka man ng lupa. Pag namatay ako, wala akong lupa. Ang tanong, may lupa ka, mayroon kaya akong portion sa bahagi ng Diyos? Why people lost? Because of what they have focused in life. Uulitin ko, bakit maraming mga tao na ang daming pinagpupunyagian, maaaring tagumpay ka sa isang bagay pero lost ka sa ibang bagay. You are failed. Failure ka. Mas marami yung failure kesa sa tagumpay. Why people failed? Why people lost? Because of what they have focused in life. Why? Because at the end of the day, makikita mo, pag nag-iisa ka na lang, you celebrate alone. Why? Dahil wala na silang lahat.
Wala na silang lahat kasi wala na sila. Dahil iba na yung iyong pinag-focusan. Iba na yung iyong bili- pinagbigyan ng iyong buhay. Ang tao, no? Maraming hinahanap. Maraming hinahanap. Maraming, maraming hinahanap. Hindi matatapos ang hinahanap ng tao. At hindi matatapos ang kailangan ng tao. Kaya kapatid, pag ang tao wala ang kanyang paningin, saan? Sa kung ano yung pagpapahalaga ng Diyos sa kanya. Kapag ang mata natin nawala talaga, nawala yung focus natin sa Panginoon, lagot tayo dyan. Nako, hallelujah. Pag nawala yung focus natin sa Panginoon, mawawala ng kabuluhan yung kahulugan ng buhay na meron tayo. Pag wala ang focus natin, kung wala ang Diyos sa atin, yung paningin natin, mawawala sa Panginoon. Nako, magtatanong ka, ano nang nangyari sa buhay ko? Ba't ganun na lang ba buhay ko? Anong pinagpupunyagian mo? Ano ba talaga ang kahulugan ng buhay mo sa'yo? No? Nagkakaroon ng maraming interruption ang buhay ng tao na ang pinagpupunyagian ay hindi ang Diyos. A lot of interruption. Maraming interruption ng buhay. Maraming interruption, magulo, maraming istorbo, no? Praise God. At kapag na-interrupt ka at yung interruption na yan, ang ililid ka niyan? Saan? Lilid ka na yan sa discouragement. Inilid ka na yan ng lahat ng bagay. And how can a purpose fulfillment and satisfaction in life be found? Paano mo nga ba matatagpuan ang tunay na kakontentuhan sa buhay? Paano mo nga ba naman makikita, matatanggap ito, kapatid? Yung purpose na nilagay ng Diyos sa atin, balikan natin yan. Yung ultimate purpose, yung satisfaction, dyan mo lang yan matatagpuan. And you can found it. Mahanapan mo ang kahalagahan ng buhay mo sa Panginoon. At ano ba ang pagkakaintindi natin sa buhay? Tignan mo, praise God, salamat. Maitawid ko lahat ito. The meaning of life would be incomplete without knowing Jesus as the one who came to restore because that is God's original design sa iyo at sa akin. Ano nga ba naman talaga ang totoong pinagpupunyagian ng tao? Ang unang pinagpupunyagian ng tao, kaya ang buhay kung paano ang meaning ng buhay sa kanya ay tungkol sa mga bagay kung hindi naman ang Diyos ang siyang pinagpofokusan niya. Incomplete ang buhay ng taong walang Diyos. The life without Jesus is not complete. The life without Jesus is failure. Failure. Tama? The life without Jesus, ay talagang malayo. Ano ba talaga yung ating pinagpupunyagian? What is man's point of view about sa mga bagay na to? What is the man's major focus in life? No? Babalik pa rin talaga tayo dyan para maintindihan natin kung ano ba kahalaga yung pinagpupunyagian natin sa ating mga buhay. Bakit? Dahil sabi ng kanyang salita sa John chapter 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Hesus Kristo na iyong sinugo. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ito nga ba ang tanong sa hapong ito, ang siyang totoong pinagfofokusan o man's major focus ng tao? Si Jesus nga ba? Ang eternal life nga ba?
Ano ang pinagpupunyagian ng tao? Yung mga permanenteng bagay, yung eternal life na nilagay na ng Diyos sa tao, pero hindi pa rin makumbinsi ang tao na yung eternal life nang tinanggap niya si Kristo, ang eternal life ay nasa Kanya. Kailangan makumbinsi mo sarili mo, sapagkat pag hindi mo makumbinsi ang sarili mo, wala kang ibang hahanapin kundi yung magpapasaya lang sa buhay mo. Yung pagpupunyagaan mo, ulitin mo yung kanyang salita. Makamtan man natin ang lahat ng bagay. Ano? Pero ang kapalit naman nito ay ang ating mga kaluluwa. Saan mapupunta? Ano ang maibibigay mo ngayon? Ano ang iyong gagawin? Ano ang sitwasyon mo ngayon? Praise God. Hallelujah. Kaya nga makita mo kapatid, meron mga bagay na ipinapahayag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Man is corrupt. Do you believe? Man become miserable ang buhay. Man became cut off to God and separated to God. Man was broken. Siya ay incompetent at incomplete. At the end, bigo pa din. Kaya sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, the King Solomon, he describes feeling of emptiness he felt. At anong sabi niya? Meaningless, meaningless. Valueless, emptiness, walang halaga ang lahat ng bagay. Nasa kanya lahat ng bagay. At the end of the day, ito ang kanyang isinisigaw. At the end of the day, ito yung kanyang ipinapahayag. Walang silbi, walang lahat, walang bagay, walang halaga ang lahat ng bagay. Walang halaga ang lahat ng bagay. Valueless, emptiness, walang halaga ang lahat ng bagay. At ano sinasabi ng kanyang salita, na lahat ng bagay na to, kapag wala ang Diyos sa kalagitnaan, walang halaga ang lahat ng bagay. Kaya sa pagpapatuloy natin, man's point of view, number 1, sa tao, sa man's perspective, ang man's major focus in life ng tao is life is an accumulation. To accumulate, magparami ng lupa, yun yung unang kong nasambit, magparami ng kayamanan, magparami magpaganda ng buhay, mag-accumulate mag-ipon. Kapatid, dumami ang mga meron tayo sa mundong ito. Praise God. Ang sabi ng Luke chapter 12:23, life is more than food and the body is more than clothing. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Dahil dumami ng dumami, ma-accumulate man natin ang lahat ng kayamanan ng mundong ito, sabi ng kanyang salita, kapatid, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Life is all about accumulation. Dahil yan ang man's major focus ng tao sa kanyang buhay. Hindi naman to po masama yan, to accumulate something. Pero bumalik tayo sa salita ng Panginoon sapagkat ano ang paalala ng kanyang salita? Dumami man ng dumami ang lahat ng meron tayo sa mga bagay ng mundong ito, ipinapakita niya na higit na pinakamahalaga ang buhay pa rin natin. Ano yung dapat i-accumulate natin? The things of God. Yung mga heavenly things. Anong dapat i-accumulate mo? Maggumawa ka na ng mabuti. Huwag kang magsasawang gumawa ng mabuti. Huwag kang magsasawang mag-impok ng kabutihan sa langit. Huwag kang magsasawa na umabot ng mga tao na nangangailangan. Huwag kang that is accumulation. Accumulate mo yung mga bagay na alam mo na yan yung kalooban ng Panginoon, sapagkat sabi niya sa kanyang salita, ang pinakamagandang ipunin ay yung mga kayamanan ng langit kaysa sa kayamanan ng mundong ito na kakainin at sisirain lamang ng kalawang. Wow. Maraming mga tao, tingnan mo,
nag-a-accumulate dahil grabe yung kanyang desire, yung passion niya to accumulate, yung passion niya na kahit na marami ng mga nasasagasaan, merong tinatamaan ng relasyon, meron ka ng natatapakan, meron ka ng pinanghahawakan nga meron ka ng tinutungtungan dahil sa mga na-accumulate mo pero hindi mo alam na yung lahat ng mga bagay na yan pala ay hindi mo pa rin pakinabang at the end. Hindi talaga natin pakinabang yan at the end. No? Kaya nga kapatid, kapag ang isang tao, para sa kanya, yung man's major focus in life niya is to accumulate things, the Word of God reminding us na ano ba yung dapat totoong i-accumulate natin na maaari nating makita sa ating mga buhay ngayon na sasabihin mo na kahit pagpursigihan ko man ang lahat ng mga bagay na ito, dumating man na maging akin na ang bangko, dumating man na maging akin na ang lahat ng malaking building, no? Dumating man na akin na ang barko, akin na ang jet, akin na lahat. Sabi nga makamtan mo man ang buong daigdig, dumating man na sa iyo na ang buong daigdig. Pag namatay ka, mapapala mo pa rin ba yan? Mapapakinagbangan pa ba rin natin yan? Mag-ipon ka man ng mag-ipon. Collector ka man. Collect. Dahil nagpupunyagi ka, pinagpupunyagian mo, hindi mo alam, nag-a-accumulate ka rin ng sakit. Kasi masipag ka nakalimutan mo ng kumain. Nakalimutan mo na how the Lord matters our life. Kung paano na ang buhay natin ay grabe yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Makakalimutan naman natin yung pagpapahalaga ng Diyos pag masyado tayong yung doon sa pagpupursige natin sa mga bagay sa mundong ito na wala na pala yun. Wala pala ang Diyos doon. Praise God. Kapag hindi naman kasama na po ang Panginoon sa lahat ng ito, saan nga ba, ano ang endpoint pa rin ng tao? No? Ano ang endpoint? Balikan natin. Ano sabi niya? Na tayo ay mag-impok ng mga kayamanan sa mundong ito na hindi masisira ng tanga at kalawang. Yung mga kayamanan na ating iniipon, ina-accumulate dito, mga bagay maaari ang masira, manakaw, masunog at pakinabangan ng iba. Anong pakinabang ng kaluluwa natin dyan? Ano ang pagiging pakinabang ng iyong kaluluwa? Binili mo ng mahal, inaccumulate mo yan, ilang taon lang, mamumura na yan, mapapamura ka pa. Amen ba? Gaano man ka-expensive ng inaccumulate mo na yan, gaano man kamahal ang pagkakabili mo dyan. Kapatid, praise God, tignan mo, ano ang magiging halaga nito. Mahalaga ngayon, binili mo ng kung magkano man yan, bukas, anong mangyayari? Diba? Sabi ng kanyang salita kapag minahal mo ang isang bagay ng higit sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yan. Hindi natin kayang pabulaanan ang salita ng Lord. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagtutuwid sa buhay natin. Ang salita ng Panginoon ang dapat na ina-accumulate natin sa ating mga buhay. Ulitin ko po, ang dapat habang tayo buhay pa, i-accumulate natin na makapag-akay tayo ng maraming kaluluwa sa Panginoon. At ano ang pinakamahalaga, ma-serve ang purpose, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito para makapagdala ng maraming kaluluwa sa Panginoon to preach the gospel to the Lord, to the world. Praise God. Sa iyo, right view mo yan That is your right view. Pero kapag tinimbang mo, pag inilatag mo, your own perspective and God's perspective, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Yung pinagpupunyagian mo, yung focus mo sa buhay mo, na mabili mo man ang lahat ng mga bagay, mapayuman ang lahat ng bagay na yan, empty pa rin ang buhay ng tao sapagkat ang kapunuan ng buhay ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. And life for you is what? Is it the life of accumulation?
na meron ka man, ma-acquire mo man ang lahat ng bagay. Makakamtan mo ba yan? Kaya nga sa Mark 8:36, Mark 8:36, ano sabi niya? Sapagkat ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Di ba pareho ng Mark, ng Luke? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Kaya ang tanong, ano ba ang iyong pinagpupursigihan? Ano ang major focus mo sa iyong buhay? Nagpapahirap ba yan? Nagpapalaya ba sa yan? O papasamain ka niyan, palulungkutin ang buhay mo, pag-aawayan lang ng pamilya mo, at pagmumulan lang ng kaguluhan. Praise God. Kaya sabi ng Matthew chapter 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Praise God. Kaya nga, pangalawa, ano yung life, yung man's major focus in life. Pangalawa is yung reputation. Sa tao, life is all about reputation. Yung kanyang pangalan, yung dignidad niya, yung estado niya. Oo naman, pinaghirapan mo yan for 10 years. Pinaghirapan mo yan for 20 years. Pinaghirapan mo yan ng kung ilang taon. Kaya anong ginagawa mo? Talaga naman, iniingatan mo yung reputasyon mo na yan, iniingatan mo yung estado mo na yan, iniingatan mo na huwag masira. Pakaingat-ingat ka. Hallelujah. Iniingatan mo yung iyong katayuan, yung pangalan mo, yung designation mo, yung dangal mo, yung pagkakilala sa iyo ng tao. Ang tanong, lahat yan iniingatan ng tao. Pero kilala ka ba ng Diyos? Life is not about reputation. Pero sa tao, life is about reputation. But to God, sa Diyos, ano ang dapat na higit na pinakamahalaga? Ulitin ko, kung gaano tayo pinahalagahan ng Diyos, ganun din natin pahalagahan ang Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Sa tao, life is about reputation. I-maintain niya ang reputasyon niya. Kapatid, nakaka-exhaust yan. Kasi lagi mong inaalala, ano sasabihin ng tao? Nakita ba ako ng tao? Ano ang suot ko? Planchado ba ang buhok ko? Branded ba ang suot ko? Praise God. Unat ba ang damit ko? Planchado ba ang damit ko? Or is external? Yung mag-maintain ka. Hanggang natutulog ka, nag-maintain ka. Nakaka-exhaust. Laging inaalala ng tao ang sasabihin ng iba, laging meron siyang iniingatan. Bilang ang kanyang dinumero ang lahat ng kanyang galaw. Dinumero maging sa loob ng bahay, maging sa labas, hindi na alam ng pamilya kung tatay ba siya o nanay ba siya o ano ba ang mahalaga. Wala na. Ang mahalaga na lang sa kanya yung ma-maintain niya, maingatan niya yung kanyang reputasyon. Bakit? Kasi man-pleaser siya eh. Ano yung una? Man's major focus in life ng tao, walang iba kundi to accumulate. Pangalawa, ay walang iba kundi ang kanyang reputasyon ay kanyang pangalagaan. Hindi naman masama yan kasi pinaghirapan mo yan. Pero kapag ang reputasyon mo ay hindi kasama ang Panginoon niyan, walang halaga ang reputasyon ng tao sapagkat sa mata ng tao, ang reputasyon ng tao ay walang silbi. Yung reputasyon nga ni Jesus ibinigay niya sa atin para magkaroon tayo ng tamang reputasyon, yun ng tama. Yung reputasyon nga niya inaako niyang lahat ng kahiyan para ma-save lang tayo. Nawalan ng halaga ang reputasyon ni Jesus. Yung estado niya na walang halaga lahat. Wala siyang pakialam. Hindi siya nandidiri kung siya'y humawak man ng putik. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Anong reputasyon ang maaari mong sabihin na ayaw mong masira?
Dahil ayaw mong masira ang reputasyon ng anak mo, kaya kahit ang anak mo may nangyari sa kanya, tatago mo yung totoong nangyari. Tatago mo yan. Hangit man yung nangyari sa pamilya mo, ano ang iingatan mo? Yung reputasyon mo. Huwag lang malaman ng iba. Anong klaseng reputasyon ang meron tayo kung ang reputasyon namang ito ay nakasira ng pamilya natin. Yung sarili nating pamilya. Hindi natin sila naiintindihan. Wala tayong panahon sa kanila. Bakit? Kasi sinasabi natin, I am a man of reputation. Anong reputasyon? Ang masyado nating iniingatan. Reputasyon ng mundong ito, may pangalan tayo dito sa mundong ito, pero wala naman pala tayong pangalan sa aklat ng buhay. Anong reputasyon ang magdadala sa iyo sa langit? Walang iba kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Kaya mo bang pantayan yan? Kaya kahit gaano man ang iyong pagpupunyagi at pagpupursigi, kapatid, anong pinagpupunyagian mo? Ikaw ay ma-accumulate mo ang lahat ng bagay sa mundong ito? Anong pinagpupunyagian mo? Ano ang pakakaingat-ingatan mo? Yung pangalan mo ay huwag masisira. Kaya kahit kapag ang anak mo ay nakasira ng pamilya, anong gagawin ng tao na may reputasyon? Papalayasin ng anak. May anak na abnormal, itatago ang anak. Hindi isasabihin ang katotohanan. Bakit? Ikinakahiya niya yung totoong siya. Para lang pagtakpan, para ingatan ang reputasyon. Praise God. Hinubad ni Jesus ang reputasyon niya para isuot niya sa iyo. That's how God, ikaw mismo matters to God. Ano ang iyong pinagpupunyagaan? Yung standing mo sa harap ng tao, your name, your prestige, na huwag papangit ang iyong imahe, na huwag babaho ang pangalan mo, at ang mga pamilya mo ang nagbigay ng kabahuan, tatanggalin mo, i-renounce mo, i-reject mo. Oh, para lang masabing, your honor, you have honor here. Do you have honor there? May honor ka dito, may honor ka ba doon? Haharap naman talaga tayo saan? Sa hukuman ng Panginoon. Praise God. May maganda kang pangalan, may integridad ka, mahusay ang backup mo, mahusay ang credential mo, may dignidad ka. Wow! Pero pagdating sa pamilya, sira ka. May maganda kang puso sa iba, wow, ang bait niya. Wow, kung magsalita talaga naman. Wow, mapapahanga mo ang tao. Pero ang tanong, mapapahanga mo ba si Lord? Bakit? Ano pa? Lahat ay ipapangako. Lahat ay ipapangako. Lahat ng mga imposible sasabihin. Kahit walang-wala naman siya. No? Lahat gagawin niya. Bakit? Kasi meron siyang sinasabi niyang reputasyon. Praise God. Ano talaga yung character reference natin, pagharap natin sa Panginoon? Sa mundong ito, maaaring meron kang character reference kasi doon makikita, maa-approve ka sa character loan, sa kung ano man loan na gusto mong pasukan. Pero ang pinag-uusapan dito, kapatid, kaya mo ba talagang tayuan kung ano yung meron sa pangalan mo? Tatayuan mo naman talaga yan, no? Kasi ayaw mo nga masira yan eh. Yan. Ano ba yung character na meron ng tao? Katangian, pag-uugali, no? Tingnan mo, kapatid. Ano pa yung pangatlo? Ang pangatlo na meron na pinagpupunyagian ng tao, life is about self-preservation. Mag, asawa-asawa lahat yan eh, no? Preserve mo yung pangalan pang rin, pangangalaga, alagaan mo yung reputasyon.
Alagaan mo yung accumulate mo, no? Alagaan mo yung self-preservation, ipipreserve mo yung mga dapat na ipreserve mo, no? Praise God. Pero salamat sa Lord, kapatid, ang nais ng Panginoon, i-preserve natin ang kanyang mga salita na hindi mawawalan ng bisa. Ano ang dapat na meron tayo? Ang reputasyon ng Panginoon. Ano ang meron tayo? I-accumulate natin kung yung mga bagay na gusto ng Panginoon. That is God's perspective kung paano na ang tao ay papasok saan? Sa perspective ng Diyos. Hindi sa kung ano ang gusto ng tao. That is the right view of life. And the right view of life is to preserve our life in the next life. Dahil yan ang katotohanan. May naghihintay sa ating inihanda ng Diyos sa after ng life here. Dahil ang kamatayan ay darating sa tao. Kaya nga, anong dapat natin gawin? No? Ang tao, ano yung kanyang pinagpopokusan? Tandaan natin, life is limited. Kapag hanggang dito lang tayo, hanggang dito lang tayo. Kapag napapagod na tayo, nakakapagod yan eh. No? Mag-exhaust ka naman talaga dyan. Ano? Pag yan ang laging sinasabi mo, saan ang position ng Panginoon dyan. And God wants this this afternoon na maintindihan natin talaga kung ano ang dapat nating pagpunyagian, pagpursigihan, at ipasok natin ang buhay natin sa kalooban ng Panginoon sapagkat ang kalooban ng Diyos sa John 10:10b, bigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ano yung pagpokusan natin? Tingnan mo, no? Kapag ang ino-offer ng Lord sa iyo, yung accumulation ng lahat ng bagay, hindi maramat ang Diyos, ibibigay niya sa iyo yan. Pero alam mo kung ano ang pinaka-major focus mo, walang iba kundi siya. Kaya niyang ibigay yan eh. Sagana ngang magkaloob ng Lord eh. Buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya kang bigyan ng Panginoon. Yung mayaman ka na may Diyos ka, wow, sagana ka. Yung mahirap ka na may Diyos ka, sagana ka pa rin. Walang pagkakaiba yan. Dahil iisa lang ang buhay na nilagay ng Diyos sa atin. Yung buhay na yan, na sagana, buhay na mainam, buhay na malululuhati siya, buhay na ang reputasyon ay para sa Lord, sa Kanya. Sa Kanya, ina-accumulate natin yung mga mabuting bagay dahil yan ang gusto ng Panginoon at i-preserve natin ang buhay natin para sa kalooban ng Diyos, hindi para sa pansarili lang natin. Ang tao makasarili, pansarili lang, pinipreserve. Ipipreserve ko to, ipipreserve ko to, ipipreserve ko to. Ang Diyos ang magpipreserve ng buhay natin hanggang sa Kanyang pagdating. Ipipreserve ka niya, ipipreserve ka niya. And what is your man's major focus today? Walang iba kundi ang goal mo. Walang iba kundi ang purpose mo. Walang iba kundi ang pagpupunyagian at pagpupursigahan mo ay pagharian ka ng Panginoong Hesukristo. Na siya mismo ang pagpunyagian natin, na siya mismo ang pagpursigihan natin, na siya mismo, kapatid, ang kumatagpo sa atin at makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano ka kamahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon at gusto ng Panginoon na ang buhay mo ay maging sagana, buhay na mapayapa, buhay na ganap at kasiya-siya. Yung accumulation mo, ma-accumulate mo, walang iba yung kalooban ng Lord, yung buhay na ganap at kasiya-siya, no? Yung ma-preserve mo, yung buhay na ganap at kasiya-siya. Ano yung dapat mong ma-preserve sa buhay mo, kapatid? Walang iba kundi
yung reputasyon na walang ibang, hindi mapapahiya ang pangalan ng Panginoon sa iyo. And last, life is all about transformation. This is the key na ang buhay ay walang iba kundi buhay na may pagbabago, buhay na nabago, buhay na may Diyos sa kanyang buhay, buhay na may kagalakan to enjoy life to this world. Na habang nandito ka pa lang, ay kaya mong i-enjoy kung ano ang buhay na nilagay ng Diyos sa iyo dahil ang buhay na binago ng Panginoon ay ganap at kasiyasiya. Buhay na ganap. That's why, yan ang kalooban ng Panginoon. A life that matters to God is a life that transforms. A life that changes. Yung buhay na nabago. Yung buhay na nabalik ang identity niya bilang anak ng Panginoon. At kung paano mo pinahalagahan ang salita ng Diyos, yan ay kung paano mo kinikilala ng lubusan ang Diyos sa iyong buhay. At kapag ang salita ng Panginoon ay dumating sa tao, at yan yung man's major focus ng tao, yung life is all about transformation. Kapatid, marami mang pangit na nangyari sa atin. Yun man ang naging buhay natin. Nakita natin ngayon na marami tayong pinipreserve sa buhay natin. Marami tayong iniingatan sa buhay natin. Marami tayong gustong i-accumulate sa buhay natin. Ngayon narinig mo, kapatid, na ang buhay na ganap at kasiyasiya ay yaan ang nais ng Panginoon sa iyo. Ang buhay na nais mo ngayon na maganap sa iyong buhay ay magkaroon ka ng buhay na tama sa Diyos. Right life. Yung buhay na tama, buhay na bago, buhay na binago at patuloy na babaguhin ng Diyos araw-araw. At ang buhay na binago at buhay na bago ay nakikita sa Kanya at nagre-reflect yung beauty ng Diyos sa Kanyang buhay. Nagre-reflect, kitang-kita sa iyo si Kristo. At ang tao na transform ang buhay, nagiging influencer siya. Nagiging impactful ang buhay niya sa iba. Nagiging kagalakan siya sa iba. Nagiging daluyan siya ng pagpapala. Nagiging daluyan siya ng buhay. Nagiging daluyan siya ng kapayapaan. Praise God. A life that transform, wala kang ibang iaalay kundi ang transform life. A changed life. And you can offer your life to God. A living sacrifice, holy and acceptable to God. Paano maa-accept? Dahil nabago ang kanyang pananaw. Nabago ang kanyang buhay. Nawala yung kanyang focus sa pag-accumulate ng mga bagay sa mundong ito, na bago ang kanyang kaisipan at ano ang kanyang pinagpupunyagian, ang kanyang dinideposit ay ang mga bagay na hindi masisira. Ano yung kanyang iniingatan, ano yung preserve niya sa kanyang buhay, walang iba kundi yung patotoo na nilagay ng Diyos sa kanya. At ano ang gagawin ng Diyos sa taong ito? Praise God. You will be a vessel of honor. Tayo ay magiging representative ng Diyos. Representative na saan ka man mapupunta, influencer ka. Ipapakilala mo ang Panginoon na ang buhay mo ay pagpapala kahit na kanino at alam nila na ang buhay mo ay may kahulugan. Ang taong may Diyos sa buhay niya, ang kahulugan nito ay walang iba kundi ang Diyos. Ang tao na may Diyos sa kanyang buhay, kahit saan siya pupunta, dala niya ang kagalakan, dala niya ang buhay na kaloob ng Panginoon. At dahil ang tao ay binago ng Panginoon, kapatid, saan ka man pupunta,
dala mo ang patutuo ni Kristo. Dala mo yung buhay na bago. Buhay na wala ka ng pinagpupunyagian kundi ang Diyos sa iyong buhay. Bakit? Dahil sabi ng kanyang salita, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay may bago ng buhay, wala na ang kanyang dating pagkatao, wala na ang kanyang lumang buhay sapagkat siya ay bago na. May bago na tayong buhay at may bago na tayong pinagpupunyagian, may bago na tayong pinagpupursigihan, meron na tayong bagong patutuo na ang nagre-reflect at ang nire-represent natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Come back. Go back home. Balik talaga tayo. Ang mundong ito nakakapagod. At balikan mo ang kanyang mga salita. Ano ang mga bagay na iyong pinagpupursigihan at ano ang dapat mong gawin ngayon. Walang iba kundi palitan natin ang lahat ng mga bagay na yan ng kung ano ang nais ng Diyos sa ating mga buhay at hindi tayo mapapahiya. Hindi ka mapapahiya dahil pangako niya. Hindi mapapahiya ang tao na nagtitiwala at umaasa sa Panginoon. Hindi mapapahiya ang tao na ang buhay niya ay nabubuhay kay Kristo. At hindi mawawalan ng bisa, mawawalan ng saysay ang buhay natin kahit gaano man ito kaiksi sapagkat ang buhay natin ay si Kristo. Ano man ang ating sitwasyon ngayon, hindi mawawalan ng bisa at kapangyarihan ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan at maalala natin kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon at dapat din nating pahalagahan kung gaano kahalaga tayo sa Diyos ay ganun din dapat kahalaga ang Diyos sa ating mga buhay. At sa hapong ito, wala tayong ibang pagpupursigihan kundi ang Diyos lamang sa ating mga buhay. Siya ang simula at siya ang katapusan. Maghari po ang Diyos sa ating mga buhay. At wala tayong ibang gagawin kundi ang magpasalamat, magpakumbaba at pagharian tayo ng Panginoon. And bye-bye from now. At salamat po sa inyong lahat na naririyan at anuman po ang inyong mga sitwasyon. At meron po kayong mga natutunan, just comment, mag-comment lang po kayo, ipadala ninyo sa daily life sharing sapagkat ang salita ng Lord ay hindi ito mawawalan ng bisa. Ito ay magpapatibay lalo sa ating mga pananampalataya. Bye-bye po. To God be all the glory. Amen. Mahal na mahal po tayo ni Kristo.